Binaligtad ng Court of Appeals ang desisyong payagang makapagpiyansa ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong 2022. At dahil dyan, hiniling ng Justice Department na muli silang ipaaresto. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Hinihingi ng Department of Justice sa Manila RTC Branch 40 na ipaaresto muli ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong 2022. Binaligtad kasi ng Court of Appeals ang desisyon ng Manila RTC Branch 40 na payagan silang magpiyansa ng tig-3 milyong piso para sa mga non-bailable cases na kidnapping at serious illegal detention. Sa resolusyon ng Court of Appeals, sinasabi niya doon na marami siyang mga nakitang puntos na kumbaga hindi na-evaluate ng maayos, no? Or nakaligtaan na kinonsider. Sabi pa ng CA, inabuso ng korte ang kanyang diskresyon sa pagpasyang bigyan ng piyansa ang mga akusado kayong may strong evidence of guilt. Hindi rin binigyang bigat ng CA ang recantation ng isang testigo dahil hindi naman daw nito binabawi ang naunang mga pahayag sa korte. Ang mga hiniling ng DOJ na maaresto muli ay ang mga security personnel ng Manila Arena na tinuturong huling kasama at nagsakay umano sa van sa 5 nawawalang sabongero at driver ng inarkila nilang sasakyan. Kanina lang natanggap ng korte ang motion for rearrest ng prosekusyon at hindi pa naaaksyonan. Ang kampo naman ng mga akusado naghain ng motion for reconsideration sa CA. Umatras man ang mga pamilya ng lahat ng 6 na nawawalang sabongero, may mga kaanak pa rin silang desidido at pursigidong ituloy ang kaso. Tulad ng partner ni John Claude Inonog na si Jaja. Buti naman, pumanig rin po sa amin yung pagkakataon sa ngayon. Pero sana po, dire-diretso. Yung pinaglalaban namin, makuha na talaga namin yung hustisya. Huwag silang masiraan ng loob, no? Kung meron silang ipinaglalaban at kung gusto talaga nila o ang hangad nila ay makakuha ng hustisya. Bukod sa kaso ng 6 na nawala sa Manila Arena, dinidinig rin ang kaso ng pagkawala ng isabong master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna, RTC. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng 27 iba pang nawawalang sabongero. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist sa Palawan pero bistadong kinukuhanan ng video at litrato ang mga barko ng Philippine Coast Guard gamit ang ikinapit nilang CCTV. Nadiskubre ring Chinese sila at konektado sa isa pang naarestong Chinese spy ayon sa aming source. At yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Nagpakilalang turista mula sa Taiwan ang lalaking ito na kumukuha ng video at litrato sa tabing dagat sa Palawan. Pero nagtaka ang ilang residente na sa kanila ay kakaibang kilos ng umano'y turista. Sa videong ito, makikitang ang kinukunan pala niya, barko ng Philippine Coast Guard na paalis galing sa Naval Base sa Palawan na patungo sa West Philippine Sea. Nagtataka po kami kung bakit sila nagbibideo doon na tumatago. Samantalang may mga guest po yung beach na yun ng mga foreigner na biglang dumaan yung mga Coast Guard na lalaking barko, nagbibideo rin po yung mga foreigner pero hindi po hindi po doon sa tagong lugar. Sabi Taiwanese daw siya na halos mauntog na doon na nagtatago po. One time po nagpalipad po sila ng drone. Kinakabahan po kasi yung mga staff doon na bakit nagpapalipad ng drone na walang pahintulot at wala rin yung may-ari. Mas naghinala pa ang ilang residente sa Palawan nang magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ng CCTV sa isang resort na kanilang nirentahan kahit walang pahintulot ng may-ari at ang mga CCTV camera nakatutok sa karagatan. Nagtataka po kami kasi bakit nakatutok po doon sa dagat na kung saan yung mga barko po ng mga Coast Guard sa Navy doon po dumadaan. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ay mga Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espionage o pang-eespiya. Ayon pa sa aming source, konektado umano sila sa unang naarestong Chinese national na ayon sa NBI at AFP ay isang hinihinalang espiya. Itinanggi ng asawa at pamilya ng naarestong Chinese ang alegasyon. Pero ayon sa AFP at NBI, napakarami po talagang
evidences na nakukuha tayo. In the cell phones, we had pictures of the camps, military camps, pictures of the ships, mga barko, mga kagamitan ng militar. No? Ilan lang yung mga nahuli natin. Marami pa ho ito. Meron pang follow-up at yan ay ilalahat namin sa publiko, malalaman nyo pagdating ng Webes. Kinukumpleto lang natin ang ating ebidensya because nakakuha tayo ng mga aparatos and we cannot just examine that apparatus without court order. So, we have already applied for warrant to disclose the content of those apparatus para mag-hold yun sa court hearing. Nagbigay din ng source mula sa NBI ng litrato ng naarestong Chinese spy habang nakadetene doon. Nilabas ng source ang litrato na walang galos o sugat ang Chinese para pabulaanan ang aligasyon ng pamilya ng Chinese na tinotorture ito umano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung ang craving nyo ngayong bisperas ng Chinese New Year ay Chinese food, sagot na namin kayo. Sa Laguna kasi may nahanap kaming tikoy na binigyan ng Pinoy twist. Ngayong bisperas ng Chinese New Year, food trip tayo. Pero ang ating destinasyon hindi sa Binondo, kundi dito sa Nagcarlan, Laguna, kung saan may kakaiba raw silang paraan ng paghanda ng isa sa mga paborito tuwing Chinese New Year, ang tikoy. Niluluto kasi nila ito sa kawayan. Ito ang tikoy sa kawayan. Si LV dekada-dekada ng hanap buhay ang pagluluto ng tikoy sa kawayan. Ito po ay tradisyonal na kakanin ng Nagcarlan. Ito po ay nagsimula pa, minuno, inadapt ko lang, 30 years na. Umiikot na yung negosyo. At ang paggawa nito, aabutin daw ng siyam-siyam. 10 oras kasi ang ginugugol niya sa kusina para maluto ito. Di tulad na nakasanayan nating tikoy. Ang tikoy sa kawayan, di hamak tapos matamis. Yung pagluluto niya sa kawayan, doon po nakukuha yung linamnam. Lulutang yung krema niya, yung sarap. Tamang-tama ang timpla, hindi masyado matamis. At tila totoo raw ang kwento-kwento na may nakadikit na swerte sa pagkain ito. Nang dahil kasi sa tikoy sa kawayan, ang buhay din na LB guminhawa. Pero alam niyo ba kung paano dumikit sa ating mga Pinoy ang pagkain ng tikoy? Ang tikoy ay Philippinized term ng tike na nangangahulugang sweet pastry sa Hokkien. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, may malalim na ugnayan na ating mga ninuno sa mga ngalakal o trader mula sa mga probinsya sa Southern China, gaya ng Fujian at Guangdong. Kalaunan, nanirahan ng ilan sa mga ito sa ating bansa. Dito na nila pinakilala ang kanilang kultura, pati ng kanilang mga pagkain. Kabilang na dito syempre ang tikoy. Ang tikoy na kaugaliang ipanregalo at kainin tuwing Chinese New Year dahil sa nakadikit ditong swerte. Sa Mandarin kasi tinatawag itong Niangao o year cake. Homonym o kasing tunog ito ng Niangao, nang ibig sabihin naman ay higher year o grow every year. Ngayong Chinese New Year, masarap kumain ng Chinese food, lalo na kung inihain ito sa tinuturing na oldest Chinatown sa buong mundo. Welcome to Binondo, ang settlement na tinatag ng mga Kastila para sa mga Chinese immigrants sa Maynila noong pang 1594. Kaya itong tinuturing na oldest Chinatown sa buong mundo. At alam niyo ba, sa Binondo rin matatagpuan ang pinakalumang restaurant sa bansa. Ito ang Toho Food Center. Ayon sa signage nito, naitatag ang Nooy Toho Pansiteria Antigua noon pang 1888. Pero ayon sa food historian na si Felice Santa Maria, maaaring naitayo ang kainan noon pang 1866. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at bumabati sa inyo ng Kongsi Pachay. Kabi-kabila na mga aktibidad ngayong bisperas ng Chinese New Year. Mabenta rin ang mga pinaniniwalaang pampaswerte tulad ng mga charms at matatamis na pagkain. Mula sa Binondo sa Maynila, nakatutuklay si Maris Umali. Kung ay patyoy, Maris! Kyung Hiwat Shaimel, yan po ang pagbati ko sa inyo mula rito sa tinaguriang oldest Chinatown in the world, ang Binondo, Maynila, na buhay na kahit ngayong bisperas pa lang ng Chinese New Year.
Mayak-maya ang pagtatanghal ng mga lion dance sa iba't ibang negosyo rito sa Ongpin Street ngayong besperas ng Chinese New Year. Bago matapos ang sayaw, kailangan mahanap ng leon ang angpao na isinabit ng negosyante para matanggap ang lucky money. Kapalit daw ng positive energy na ibinigay ng kanilang sayaw. Hindi lang daw kasi ito nagtataboy ng malas, kundi nagdadala raw talaga ng swerte sa mga negosyo. Sa ibang bahagi ng Binondo, ang mas malaki pang dragon dance ang matutunghayan. Ilang oras na nga lang, papasok na ang Year of the Wood Snake, kaya kabi-kabila na ang atraksyon dito sa Binondo. Mula sa iba't ibang mascot na sasalubong sa mga turista sa bungad pa lang ng Ongpin, na talaga namang nae-enjoy ng mga bata. Hanggang sa mga performer na nagbubuga ng apoy. Pero syempre ang talagang dinarayo ay ang mga pagkain pampaswerte raw gaya ng tikoy at hopya. Gaya rito sa tindahang ito na kahit bukas sa buong taon, lalong pinipilahan ngayong Chinese New Year's Eve. Pagiging bilog niya, it signifies kumbaga walang problema kasi walang kanto. Tapos hugis pera. No? Pangalawa is yung pagiging malagkit niya, it signifies yung closer family ties natin at yung pagdikit ng swerte. Pangatlo naman yung pagiging matamis, syempre it signifies yung sweeter life natin and yung sweetness natin to each other, especially the family and friends. Ito nga ang dinayo pa ng mga turistang nakilala ko mula Olongapo, Batangas, Bicol at meron pa mula Singapore. It's part of our tradition and culture ang Chinese. Kapag namili ka kasi nito, parang sinisimbolo mo talaga yung pagiging Pilipino natin na mahilig talaga sa mga festivals like this. Every year nagsasadya kami dito to feel the Chinese New Year. Maraming nadudulot sa aking swerte ang pag-attend ko dito ng New Year. Yes, and because of my lineage of the Chinese ancestry. Dito po ako nag-celebrate ng birthday ko po. Parang lumalakas po ako dito pag dito ko pumupunta eh. Enjoy, really enjoy. All very friendly. Siyempre, pag may selebrasyon, hindi mawawala ang mga pagkain. Pero dahil na rin sa dami ng mga tao na dumarayo dito sa Binondo, ngayong bisperas ng Chinese New Year, punong-puno na rin po yung mga restaurant ng mga kumakain. Kaya ang ilang mga paninda o yung ilang mga negosyante, dito na po nilagay sa kalsada yung kanilang mga paninda para mas madaling makabili yung mga namamasyal at ma-maximize din nila yung kanilang oras na nakakakain na sila habang sila ay nag-iikot dito sa Binondo. So this year we decided to bring out yung kiampong from the comfort of your homes. Yeah. So we bring it out sa streets dito and because we believe that yung kiampong kasi, 'di ba, sticky rice siya sa Chinese. It's like parang paella sa Filipino culture. So yung stickiness, it bonds together yung mga tao. Sari-sari ring Lucky Charms ang makikitang ibinebentang nakahilera sa kalsada, gaya ng mga pinyang may kiat-kiat, palay, luya at bonsai kiat. Pero sa mas seryoso sa pagsunod sa feng shui, mga tindahang gaya nito ang kanilang dinarayo para makapagpa-customize ng mga sinasabing pampaswerte ngayong Year of the Wood Snake. Marami tayong mga changes or kaya mga yung transformative year or anything that involves in mga relationship or career or money or mga business, you need to be very focused on mga strategic planning. Because the nature of the snake kasi is more on controlling nature siya. So, ano doon yung sensitivity niya and mostly yung emotions niya mabilis mag-change of mind. Sa dami ng tao, panay ang paalala ng mga barangay tanod at may nag-iikot ding mga pulis. Pakiusap lang po, yung mga bangko natin, pakilagay lang po sa harapan. Mel, ngayong gabi may kanya-kanya na pong mga programa sa iba't ibang mga lugar dito sa Binondo. Magkakaroon naman ng engrandeng countdown fireworks display at drone show mamayang hating gabi sa Jones Bridge para salubungin ang bagong taon. Mel? Kung ipa-choice sa lahat ng ating mga kababayang Chinoy at maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Marami ang impress sa pagganap ni Jillian Ward sa kanyang dual role sa GMA Prime series na My Ilonggo Girl. Meron siyang syempreng body double, pero may iba pang kamukha umano na isa namang fan. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. Manami kang batchoy naman! Bilang si Tata at Venice. Double duty ang pagganap ni Jillian Ward sa GMA Prime rom-com series na May Ilonggo Girl. Kaya naman behind the scenes, Ay,
Ay, hindi nga po. At heto si theater actress Janine Chua Tan Guat na full support kay Jillian, mapatata o Venice. Pero bukod kay Janine, may isa pang mala Jillian Ward. Bakit? Kanina pa kita hinahanap. Tapos? Kanina pa kakain nga tayo eh. Ayoko nga. Kanina pa kita hinahanap eh. Ba't siya kinikilig? Sabi na magaling. Yan ang fan at tila doppelganger o kalukalike ni Jillian na si Elisa na dumalaw sa set ng serye. Patok nga sa netizens ang acting challenges at TikTok videos nila ni Jillian na milyon-milyon na ang views. Very happy ang cast at crew sa lumalaking suporta ng mga manunood at magandang feedback sa serye. Online, grabe po yung views, pati po sa TV. So, nakakatuwa po na nasi-share din po namin yung ganda ng Iloilo. Nagulat po ako and I'm so grateful. Seeing the comments, it really warms our heart na naging successful yung pampakilig or siguro pampasaya sa tuwing gabi. Natutuwa sina Jill at Michael kapag nalalaman nila ang comment ng mga manunood na sobra silang kinikilig kina Tata at Francis. We enjoy each other and pag nagbabatuhan kami, kung may adlib man, tinutuloy lang. Yung nasa bedroom tapos nagagawa ng kumot, talagang naisipan lang namin yun on the spot and natuloy lang tapos na-pick up pa ng viewers. Si Michael pa po, ang gaan niya kay eksena. Minsan po, spontaneous talagang ginagawa namin sa eksena. Bukod sa may Ilonggo Girl, suportado rin ng fans ang live streaming ni Jill at Michael. Nasa magkahiwalay man silang lugar o magkasama. Sa live stream namin, it was very spontaneous. Kumbaga, it so happened lang I was in the area, I was near Jill. Sabi ko, Jill, ano game? Gawin natin to together. Game talaga kami sa mga live streams, sa mga ginagawa po namin for the show. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umano'y pananakit ng kanyang kampo sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion sina Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft ang nasangkot sa textbook scam na si Mary Ann Maslog. Dawit si Maslog sa kaso kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng DepEd ng mga libro noong 1998 na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Kulong ng 6 hanggang 10 taon at pagbabawal na tumakbo sa eleksyon ang parusa kay Maslog. Ayon sa abogado ni Maslog, iaapelan nila ang desisyon. Inaresto si Maslog noong Setyembre 2024 at nabuking na pineke niya ang ulat ng kanyang pagkamatay para makaiwas sa investigasyon. Nasamsam sa magkahiwalay na operasyon ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu.
3 ang arestado sa isang checkpoint sa Samar, habang sa Baguio nagpanggap na turista ang nasa koteng suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Karapatan kayong kumuha ng abogado. Wala kayong... Hindi na nakapalag ang 3 lalaking hinuli sa isang checkpoint sa Barangay Mahayag, Catbalogan City sa Samar. Nakuhanan sila ng nasa 3 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 20.4 million pesos. Bukod pa yan sa mga drug paraphernalia sa loob ng sinasakyan nilang pick-up. Sa impormasyon ng PDEA, galing dito sa Metro Manila ang nasabat na droga na target sanang dalhin sa Region 10 nang mahuli sa isang checkpoint sa Catbalogan, Samar. Pitbit daw ito ng mga tinatawag nilang kabayo o yung mga nagdadala lang ng drugs. Hindi nila alam kung sino nagbigay sa nila, hindi na kilala yon. At sino mabak sa kanila, iniwan lang ito yung susi. Susi doon. Somewhere. Yes, ma'am. Hindi, iwanan na rin sa sakyan. Ang item doon lang sa sakyan, hindi nilalabas yan. Sa hiwalay na operasyon, isang lalaki naman mula sa Bulacan ang inaresto matapos mahulihan ng 10 brick ng marijuana. Nangyaring bypass sa isang mataong lugar sa Barangay Burnham Legarda, Quezad sa Baguio City. Trending din doon, nakala mo mga turista lang. Initially, ang item is ibababa niya ng Region 3 or NCR. Nakakulong na ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. The deal is officially sealed. Bagong entertainment history na naman ang naganap sa contract signing para ipalabas ang Pinoy Big Brother sa GMA. Ginawa yan mismo sa bahay ni Kuya. May chika, si Nelson Canlas. Tagalinis, tagalaba, taga-start ng kotse. After Unbreak My Heart, it's showtime! At ang highest-grossing Filipino film of all time na Hello, Love Again. Another giant collab na naman ang sinelyohan ng GMA Network at ABS-CBN Studios. This time, ile-level up ang longest-running reality show ng bansa, ang Pinoy Big Brother, na mapapanood na sa GMA soon. Kahapon pa lang nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nila mapanood, sino gusto nila makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. Pumirma para sa GMA, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duwabig Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network, Attorney Annette Gozon Valdez. Sa hanay naman ng Kapamilya Network, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, at COO for Broadcast, Maria Socorro V. Vidanes. Present din ang ilang opisyal ng Kapuso Network. Sa 20th year ng reality show, mas bibigyang kulay ng mga sparkle artists at star magic talents ang mas pinatinding Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Ilang kapuso na alumni ng bahay ni Kuya, sina Megan Yang, Tom Rodriguez at Beauty Gonzalez. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Diba? And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.